What's up, Nurse Squad? This is Siege Manto. I'm your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! Hello, everyone. Good morning. Hello, guys. Happy Saturday sa mga Nurse Squads natin dyan. Wow, 3 million viewers agad, bro. Oh, grabe. Sana 3 million viewers. Bro, may pakape. Bro, medyo onti yung audio mo, medyo malayo ka. Pero Malayo? Sige. Lapit. Wakan mo na lang. Okay na yan. Oh, may comment agad. Oh. Hello, Jimmy. What's up, Jimmy? Hi, Jimmy actually, Jammies. bro, naka-live Good pala morning. tayo sa Facebook and YouTube. So, kung may YouTube sign, meaning galing sila sa YouTube. Yes. Hello, Jimmy. Yeah. Oo nga, no? Bro, I'm so excited kasi first live podcast natin to, 'di ba? After almost a year. First time natin mag-live podcast. And yung guest natin today, bro, super excited ako kasi matagal na tayo naghahanap ng mga guests from other countries, 'di ba? And kasi hindi pa tayo pwede mag-travel, buti na lang meron platform na ganito so we can have a live podcast. And I'm sure madaming nag-aabang ngayon kasi may mga students na yung mga nurses na nasa Pilipinas pa and they're planning to go abroad pero nag-iisip pa sila kung saan sila pupunta, kung UK ba or Germany or Dubai ba or US. So our topic for today is about UK versus Germany nursing. So ano bang difference? What are the difference in terms of like nursing sa hospital, sa way of living, sa cost of living and all. Yes, bro. Marami tayong matututunan sa episode natin ngayon. At bro, yun naman ang purpose natin, 'di ba? Na makapag-interview ng maraming nurse all around the world. So ito na yung start. Ito na yung start ng aming live stream podcast. O, 'di ba? Wow, sana all. Ito Germany, malay mo bro, next week or 'di ba? Singapore, Dubai. Sa mga gustong diyan, mag-guest, you're welcome po. Yes. So guys, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Excited na ako talagang ipakilala sa inyo yung guest natin today. Actually, na-meet namin sila I think sa Instagram or Facebook. Nakita ko, wow, may podcast pala sa mga nurses dun sa Germany. So, nag-usap kami online and then we decided na mag-collab and today na yung day na yun. Nakakatuwa bro kasi may mga nurses din sa ibang country na, 'di ba, yung ginagawa natin, yung passion natin, meron din sila. Yes. So, kaya yun. Pakilala natin, bro. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa, bro. Actually, nakita ko sila, para sila mga Charlie's Angels. 'Di ba? Oo nga. Nakakatuwa. Para sila mga Charlie's Angels ng Germany. So, pakilala natin sila one by one, bro. Tawagin natin sila. Introduce mo na, bro. I hope ready na yung mga nurses natin sa likod. So guys, ang tawag sa podcast nila is the Feierabend Sesh. Sorry guys if na mispronounce ko, hindi po ako German. Feierabend Sesh. Feierabend Sesh. Malalaman natin kung anong meaning ng Feierabend Sesh. So, ladies and gentlemen, our first nurse from Germany is an ENT nurse. So, nag-work siya as an ENT nurse. So, ladies and gentlemen, please welcome JJ. Hi guys! Oh my God! It's finally happening na. Hello po! Ang gagwapo. Kumusta ka, JJ? Okay ka naman? Uy, eto naman. Medyo pagod lang kagabi kasi alam mo naman, grind tayo. Kailangan kumita ng pera. Wow. Pero nilaban. So, mukhang magsisession na. Bakit pagod si JJ? Akala mo na siya, Res. Ayan. Uy, thank you po sa pag-guest. Alam mo, parang it's super overwhelming na rin sa amin na ay, ang ganda ni guest kami sa The Nurse Show. So, opportunity to widen the platform as well. So, super excited. It's happening. tayo lang naman yung 'di ba, magtutulungan, mag-uusap, magko-collab, 'di ba? Sabi nga nila yung collab daw magamitan pero in a nice way. Yes. Hi Carlos in Germany. Hello.
Hello, Hello, Carlos. Hello, good Bye, morning, Jimmy. Kuya Jimmy. Weisner. Sige, tawagan na natin yung second nurse natin. Yung second nurse natin naman is a cardiothoracic and vascular OR nurse. Hindi ko alam kung sa Germany ang tawag ba doon is theater pa din, pero dito sa UK yung OR is theater. So, ladies and gentlemen, please welcome Simon. Hi, Simon. Hi, Simon. Hello. Welcome. Hello. Welcome to the show. Kinakabahan ako actually. Ano ba, kabahan mo na lang tayo. Chika-chika lang tayo. Kakabahan. dito. Walang Okay lang, makita eh. okay lang naman. Ayan. Yes. Hello sa ating mga viewers. Kamusta ka? Okay naman. Ayun nga, kinakabahan ako pero I hope na maging healthy and informative tong natin session. Yes. Huwag kayong kabahan. Uy, kami lang to. Char. Hindi, mag-ano lang tayo. Chika lang tayo. Chika-chika. Sabi ni Carlos in Germany, Gutenberg Morgan. Tama ba yung Gutenberg pronunciation? Morgan. Guten Paano niyo pa rin Morgan. Guten Morgan. Hello. It's actually Ayun, inedit niya. Yan. Guten Morgan. Okay, bro. Okay. May isa pa. May isa pa, and the last but not the least among the Charlie's Angels. Charlie's Angels talaga. So, yung last naman natin na nurse is a neurology and dermatology nurse from Germany. So, Wow, ladies and dermatology and gentlemen, please neurology. welcome Jeremy. Hi! Hi, Jeremy. Kulit ako tumatawag Hi, dito Jeremy. sa mga tombobola nyo. Charot. Kamusta ka? Excited ka ba for today? Ha? Oh, excited ako. Diyos ko, kakagising ko nga lang. Charot. Wala ba kayong mga duty today? Ha? Wala kayong mga duty today? Meron. Night shift ako later. Ah, wow. Ako naman na Yes. actually on vacation leave ako started last Monday. So, tetics lang. So, Guys, guys, una muna. Sige, bro. oh, Thank you go, pala for bro. your time. Thank you pala Oo. for your time na, 'di ba, nag-collab tayo ngayon para marami tayong ma-share sa mga nurses. Sige, bro. Yes. So guys, first of all guys, konting introduction muna. Saan kayo sa Philippines? Taga saan kayo galing sa Pilipinas? Ako na muna. Go. Zambales. Oh, Zambales. Ako sa Isabela. Hello, shoutout sa mga taga Isabela. And ako naman from Antique. Antique, parang hindi famous. North. Ako lang yung nag-iisang Bisaya, nag-Visayas. I mean, yes. Pero you are Pero- also Ilocano, right? Like us. Naintindihan ko silang dalawa kasi nag-Ilocano din ako. Mm. So guys, may question agad-agad dito guys. Pero diretso na. Like Ana, nung nag-apply kayo ng Germany, dumaan ba kayo ng agency? Yes. Kasi kami dito sa UK, dumaan kami ng agencies. So kayo din ba dumaan ng agencies? Mhm. Yeah. Yes. Parang ang hirap naman kasi na na hindi dadaan sa agency. May ikaw gagawa yung parang DIY yung kagaya sa US. So mas madali kasi para sa amin, I think, na agency. So dadaan ka talaga sa agency. Kasi knowing that the processing, di ba, is so mahal, mas maganda kapag may agency kasi pwede nyo mapag-usapan lahat. May mga terms and conditions kayo. Mostly nga wala nang babayaran eh. Mm-mm. Okay. Pero syempre meron din choices na yung Triple Win project. It's actually a government to government project between Germany and the Philippines. They can also choose Yes. that Mhm. path para sa ating mga nagbabalak mag-Germany. Mhm. Yes. Okay. Medyo different lang yung journey nila unlike sa aming may mga other agencies. Pero same din naman yung pupuntahan. Yes, at saka dun sa language training, I think kasi 'di ba sa language training, siya, may 4 levels siya. So pag ka agency, you have to undergo yung 4 levels na yung hanggang B2. Pero kapag Triple Win project, the government to government collab ng Germany to Philippines, I think you have to undergo until third level, the B1, and then pwede ka na mag-try. Yeah. Teka lang. Guys, ano palang nyo? Anong agency yan? Pwede banggitin anong agency Ayan, nyo? pwede ba? No, Sige, okay lang. banggitin na natin. Sige naman. Oo, baka naman maka-apply sila. Charot. Anyway, I think pareho tayo, Simon, di ba? We are under Start Medicare agency before. Tapos sa Pilipinas is I think Greenfields ako. Greenfields. Yeah. Ako naman grant placement sa Philippines pero sa Germany
yun, start Medicare. Okay. Ako magsaysay. Magsaysay. Yes. Oo. So, yung kayo ba guys, pag nung nag-agency kayo, wala din ba kayong binayaran sa agencies? Almost wala. When you Ako, say almost, so ano yung binayaran niyo? Ano ba mga binayaran namin? Maybe it's because Yung kasi translation. Yung translation Yeah. dapat babayaran yun usually. Binabayaran yun. Pero translation of documents kasi syempre i-German yun. Mm-mm. Usually, kino-cover din naman yun ng agency pero sometimes pwedeng bayaran yun, pwede mo siyang bayaran tapos of course dapat dahil ikaw nagbayad you have all the right to claim your documents back kasi ikaw nagbayad nun. Okay, guys. Yun. Tapos I forgot na. Sige. Guys, pag nag-apply pala kayo pa German, ilang exam ang kailangan yung pagdaanan? Mag-apply kayo Common. Two. in Dalawa. Germany before as a German nurse. Ilan exam? Yeah. So Ay, the you first mean, one is the language. Two talaga. Two. Dalawa. Ano yung mga exam na yun? The first one is the Language. language, and then when you get Language. here sa Germany, it's the recognition exam. Yung parang board exam nila doon. Yeah, yung Ganun. parang OSCE ba ninyo dyan? Tama ba, Oo. OSCE? Okay. And yung language na yan, di ba may mga yan? B1, B2, may mga ganun ba Ayan. yun? Ilang Yes. category ba yan? Actually, hanggang yan, 6 categories, 6 Yeah. levels ang German language. They Pero have A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pero for us skilled workers and nurses, kailangan kailangan lang sa amin is B2 level. So, na-mention kanina ni Simon about sa Triple Win Project na B1 pwede na silang pumunta sa Germany. But, yung B2 level nila, they have to learn for the B2 while they're working. Okay. So, still kailangan nilang ipasa yung B2 level nila because that's one of the requirements. Yes, and to add up na lang din dun sa sinabi ni Jeremy, sa other agencies, meron kasi mga ibang agencies na nagpapalipad na sila ng mga nurses kahit naka B1 lang sila, aside from the Yes. Triple Win Project. I've heard a lot of stories from other nurses as well, especially dun sa kasama ko dati sa trabaho. She flew here in Germany having only a B1 certificate, and then parang discretion na rin yun ng agency and the employer per se. Kumbaga, Yes. kung mag-agree sila na okay, we'll take you here sa Germany B1 and then you just have to study here your B2, but then it would be such a challenge kasi ayun na nga, you're studying for the licensure exam and then you're studying also for the B2 exam and then you are working. So, yun yung struggle doon. Yun pala yung challenge nun. Kayo ba, EG and Siege, pares ba kayong IELTS or OET? Ako ayos ako. Sige, ikaw muna bro. Sige na bro, kasi nauna sa akin si Sige 2018 si Sige, di ba bro? 19. Yeah, so 2019 ako. So that time kasi may IELTS, may OET. So I took OET and then I passed one take BBBB. Tapos pero that time kailangan pa din mag-IELTS for visa. Para sa visa, kailangan mag-IELTS. Pero yung IELTS sa visa is dapat 4 lang yung score. So, parang You mean dapat or I mean, like, minimum of 4? yung requirement for the visa para makapasok ka sa UK is minimum okay. 4. Pero I which is see. for me useless kasi nag-OET tapos mag Oo nga, no? IELTS. But after how many years? Like after 2 years, they scrap na kung may OET ka na, pwede ka nang diretso mag-visa. Mm-mm. Yeah. Ah, But okay. actually, I failed IELTS twice. And even failed, hindi ko na hit yung Hindi mo lang Because na-reach that yung time- level. Yeah, hindi ko na hit. Actually, hindi lang naman. kasi that time, Mahirap 7 naman talagang all. IELTS. Super kasi 7 all that time and yung writing talaga ang hirap hit yung 7. So I hindi ko napasa for 2 times and then kaya nagtry ako ng OET. And OET Yes. kasi mas okay kasi siya kasi occupational, parang related sa nursing, medical. So mas easy siya bonggang Ay, pero may- storya.
may tanong ako sa inyo, kung Wait lang, sino si man AJ yung... muna. Hindi mo sagot. Ay, ito nga pala. Si AJ. Sorry naman. Sorry Okay lang, okay lang. naman. Shout out kay Kaya To. mag-alala, first time natin to. Hello, First To. time, Shout out kay To. Shoutout Germany. nito. Hello. Hi, to. Anong sikat bro. yan si To sa Germany. True, sobra. Oo. Yan. So ako naman, IELTS din ako. Nag-take ako ng IELTS 4 times. Lagi akong 6.5 sa writing. So, di ako nakakapasa. Tapos sumuko na ako actually. Parang ayoko na kasi nakakapagod na 4 times na. Pero after nung sumuko ako, biglang binabahan ng NMC. Binaba, yung di ba? Into Ito na nga ba eh. Oh, eksakto. Yung last na IELTS ko is umabot pa doon, di pa siya expired. So, tinawagan ako ng agency kung gusto ko pa daw ipatuloy. So, yun. Pinatuloy ko. Yun, mga mabilis lang. 5 months, yun na, paalis na. Marami akong friends kasi na sumuko na that time eh. Tapos lahat sila, yung iba doon naka 5, 6, 7 takes na tapos biglang binaba. Lahat sila, boom. Oh, kasi yun talaga eh. Apat na, ginagawa ko ng lahat sa writing. Hindi ko na, wala na akong mapiga. Talagang ubus na, wala na. Pero 6.5 lagi. Pinaano ko rin siya, yung pina-check. Rate score. Oo, naggastos din ako. Parang, di ba, 7K rin yun or mga ganon. Hindi Wala mo rin. consider mag-OET? Or... Nung nagpa-plan na ako mag-OET. Ayoko na ng IELTS. Nagpa-plan na ako mag-OET. Pero yun, bigla nga binabaan. So, umabot pa yung last exam ko. Kaya, naswertehan. Okay. Pero UK yung first choice niya talaga before? Sige, ikaw muna. Ako kahit saan. Pero before coming to the UK, nag-Dubai muna ako for 5 years. So, nag-nurse ako dun sa Dubai. And then napansin ko, my friends were like, lahat sila nag-UK kasi that time, super dali lang makapasok ng UK. So sabi ko, I'll try UK. So yun, nakahanap ng agency. Yun. Yun, ako naman, bro, nag-apply din akong Singapore kasi nag-work din yung wife ko. Kaso nung time naman nag-apply akong Singapore, bigla naman nag-stop yung hiring ng male nurses. So, mga female ang kinukuha. So, gusto ko rin sana mag-US that time. Kaso, di ba mas mahal kasi yung NCLEX exam. And may agency na pumunta sa amin sa Bicol na nag-introduce ng UK. Tapos nag-try lang ako mag-IELTS. Pero wala talaga sa isip ko na UK na first choice ko. Parang bigla na lang. Tapos yun na. So, okay. Why give it a try? Okay. Diba? Pero kayo ba guys, Germany talaga yung choice nyo? Ako, actually hindi. Actually, since bata ko US, tapos nung naging nurse na ako, nag-apply din ako sa UK, sa Ireland. Actually, nag-enroll na ako sa language school for UK. Tapos, yun. Tapos biglang isang araw, nakita ko yung post ng friend ko. Ay, nasa Switzerland si Bakla. Sabi ko, ay, hindi ako papakabog dito. Charot. Bakit ka Tapos tinanong ko siya kung paano siya napunta dyan, ganyan. So, that time, habang nagpa-process na ako ng UK ko, nag-decide na ako mag-Germany. Ako naman, it's actually UK ang first choice ko. Well, in fact, 2 years ago, I was about to fly na. I have my, COS, mayroon akong visa, parang visa appearance para dun sa skilled workers visa, di ba? Meron na rin akong NHS employer, but then, due to health reason, nagkaroon ako ng gallstones. So, naisip ko na parang, what if, pa-opera ko na dito sa Germany kasi feeling ko, kayang-kaya ko naman kasi that time kapag sa UK pa akong papa-opera baka hindi ako makaka-focus sa OSCE, ganyan. And then hindi siya natuloy kasi yun nga hindi ko pa kaya, ang hirap in recovery ba. So I asked my NHS employer kung pwede bang ipa-move ng after 3 months, ganyan kasi yun nga na-opera ako, ganyan. And that time parang they're planning to ban the skilled workers na pumunta ng UK. So parang hindi na ako na daw yung parang last cohort nila, ganyan. So parang okay, so it's not for me siguro. So yun. Okay. Pero nag-apply ka na to UK, nasa Germany ka na? Sa Germany ako, 5 years na ako sa Germany and then I was about to fly na. Yeah. Sige, Paano before tayo pupunta kay JJ,
ask ko lang, bakit kasi nasa Germany ka na? And bakit gusto mo pang lumipat sa UK? Yun talaga yung ano ko, yun talaga yung parang goal ko ever since before going sa Germany. Yun na talaga yung I was planning na din, nagre-review na ako for IELTS, pero nag-open nga yung Germany, which is libre yung ganito, libre yung language training, may allowance, ganyan. O sige, gawin ko muna tong stepping stone. Itong Okay. Germany before flying to Pero Simon, ano yung Siya work lang mo? stepping stone. Ano yung work mo na I'm sa sorry? Germany? Ano yung work mong nauna sa Germany? Nurse na rin? Or, yes, intensive ICU. okay. I see. So ayun. So yun yung story ko. Bale, parang dream mo lang talaga na mag-work sa UK. Yes. Pero nasa Kaya- Germany ka na. Okay. Yes. Kaya, pero yun nga, okay, actually may mga friends na rin ako dyan. Marami akong friends na nandyan. Sila rin yung sa akin encourage na, uy, dito ka na, ganyan. At least ma-express mo yung self mo in English, ganyan. So, ayun. Okay. Ikaw naman, JJ. Okay. Yung sa akin naman, parang konting pareho kami ni EJ ng kwento. Singapore din yung unang target ko sana. Kasi di ba uso yung mga enrolled nurse dati. Diba? So, I think madali. mukhang siguro ganyan din yung plan mo dati. Kasi hindi ka naman makakapasok talaga sa Singapore na agad-agad na nurse di ba? Enrolled nurse muna. And then, yes, and then I was just scrolling sa Facebook, and then there's this time na nakita ko ang daming post about sa Germany. Yung sa algorithm ba ng Facebook na binibigay sa akin, it's Germany. So sabi ko, okay, sige, try ko. Pag merong Iloilo office, if God permits. Sinuwerte naman, merong Iloilo office. Saka magastos kasi kasi yung iba, nung hindi pa lalong sikat ang Germany, yung iba pumupunta ng Manila, pumupunta ng Cebu or Davao just to study the language. And malayo sa akin. Alam mo naman yung sweldo natin, hindi magaanong kakalakihan sa Pilipinas. So, ayun. So, parang kumaga yung dinala lang ako ng Agos talaga. ng tadhana dito sa Germany. Walang kaplano-plano. Okay. So guys, nung nag-ano pala kayo, naisip niyo na, sige, mag-apply na ako for Germany. Ano yung nag-attract sa inyo ng Germany? Like, siyempre, inaaral nyo yan eh. Kung pupunta ka doon, yung salary ba? Or friends Kasi ba? mahirap Nadala ang yung German friends language, nyo? di ba? So, ano ba kayo? Yung malaki ba yung offer? Kasi gusto namin malaman na. Actually, if you would compare it sa US, sa UK, sa mga naririnig namin na sahod, mas malaki di hamak talaga yung nasa US. Tapos, and UK. Pero kasi, nung time na yon, medyo talagang pihikan din talaga ako pagdating sa kung saan ako magtatrabaho sa Germany. So, anong sinabi sa akin na itong university hospital na pagtatrabahoan ko, ni-research ko talaga, pati yung place, maganda. Tapos, isa sila sa mga top hospital sa buong Germany. Sabi ko, okay, go. Tapos, sa sahod naman, okay lang, basta ang mahalaga sa akin, malaki siya. For me, on my perspective na ang laki ng gantong sahod. Pero di nyo chinek yung, syempre, yung cost of living and all. Ako kasi feeling ko naman, kasi lang sinasabi kasi sa akin nung mga friends ko na nandirito na, kaya siya, nakakabuhay, ganon. Okay. Yon. Kaya sabi ko, sige, Germany, go. Tapos, tsaka healthcare system nila, pagdating sa dahil nga, syempre, nung mga kabataan natin, medyo mabisyo-bisyo tayo. Yon. Kaya inisip ko rin yung future ko pagdating ng araw, kung pag magkasakit ako, ganto ganyan, libre lahat dito. So, yon. Same din kayo. Before ako mag-continue ng questions, I can make ng questioning. Naka-share na ba sa page niyo yung live? Shinare nyo ba? Simon? Ako Share niyo nag-share ako. para pumunti yung mga followers Shinare ko niyo. siya pero hindi sa ko eh. Hindi sa page. Ay, hindi pala ako nakalagin sa Facebook page natin. Kayo baka nakalagin kayo? Ano nyo yung page nyo? I-promote nyo yung page nyo. I-promote. Wala na lang nag-promote ng page, te. Saan sarili? Wala na nakaisip. Tawag dito. So, curious kami guys, kasi dito sa UK, yung full-time is 37.5. Then yung part-time is 28 hours per week.
So dyan ba, kumusta ang work-life balance sa UK, ay sa Germany? 38.5 hours kami per 38.5, tama ba? Yes, that's correct. 38.5 ang a week ang full-time. Tapos yung part-time naman, depende na yun sa tao kung ilang Yes. percent ang part-time niya. Meron kasi dito 75%, merong 50%, merong 25%, meron din yung mga, alam mo yung nakakaloka yung mga 10%. percentage nila. May 87.5%, so walang May basagan ng 10% ilang nga ako percent. eh. Katrabaho May ko maganda pala 10%. yun. Oo, ganun Talaga. dito yun Pero sa kayo ba ay, parang, kayo ba ay, sorry, Yes, go, continue. JJ. Nasa sa inyo yun? And then, Nasa inyo yun kung ano? Nasa inyo yun? Oo, nasa kumbaga, sa'yo. it's your decision naman to make kung gusto mo. Kasi most naman ng mga tao dito na, like for example, yung mga nagpa-part-time, sila yung mga after manganak, like na after nung ano nila ng motor shoots ang tawag kasi dito parang 2 years after mong manganak babalik ka ng trabaho, di ba hindi nga uso yung yaya dito, walang mag-aalaga ng anak mo, so ikaw din yung mag-aalaga ng anak mo, so need mo talagang mag-reduce ng hours mo, so it depends upon you. Doon napapasok yung part-time job, yung parang part-time site ang tawag doon. Yes. Pero Pero kayo ba ay usually mahilig naman may overtime? reason dapat. Ha? Mahilig ba kayo mag-overtime? Oh, walang overtime dito actually. Bawal Wala. actually ang overtime. Walang bank shift. Walang mga extra Actually bawal yun. Okay, sa station ka, di ba? So, Yes. actually, yes. Parang hindi nila ini-encourage Yes. na mag-overtime ka dito. No back So, shift. Pero pag nasa OR ka, there are times kasi na cases na mahahaba. Like for example, dyan kay Simon sa may cardiothoracic and vascular surgeries, mahahaba yan. And then, syempre, one of the struggling problems naman talaga ng hospital namin at hindi lang ng hospital namin, overall in Germany is yung mga nurses na nagtatrabaho kasi kulang. So minsan, ayun nga, there's a lot of roles that will play kung mag-overtime ka or hindi. Pwede ka mag-overtime like, for example, 30 minutes to 1 hour, ganun lang. And then, the reason why is that, for example, may mga kasama ka na part-time lang, na need ng umuwi ng bahay kasi tapos na yung oras nila. And then, ayun. So, minsan, pag walang mag-overtime, edi doktor na lang matitira sa OR, parang ganun. Yun sa case namin, Yun nga, add ko lang doon sa sinabi ni JJ, yun nga sa area ko, mostly kami nag-overtime kasi yung mga mahaba nga yung case namin. Pag nag-exceed kami ng like 2 hours, 3 hours, ganyan, meron kami pinifill upan na form na parang saying or na okay sa akin for me na mag-extend, ganyan. Same din sa amin. Extend lang pala. Hindi siya yung full shift na pwede yung... Kasi oo. Hindi, Kasi bawal mag-double parang shift dito. hindi siya yung parang pre-measure ka or pinors ka na Yes. OT. So, may pinifill upan kaming form. Tapos alam mo yung kagandahan doon, teka, i-add up ko lang, ang kagandahan doon kasi parang baka hindi alam ng mga fellow nurses natin, yun nga, if you decided na mag-extend ka at your own will, naiipon kasi yung oras na yun, although bayad siya, pero pwede mo siyang kunin as day off also. Pwede So, kung pala yun. So, kung masipag ka. kunyari may travel ka, pwede mo ipunin lahat doon sa Yes. sa For travel mo. for example ako, kasi silang dalawa sa OR, 'di ba? So ako sa station namin, kagaya ngayon magna-night shift ako. Usually sa case ko, tinanong ko yung iba ganito rin daw sa kanila means most of the time na kapag nagna-night shift sila, 7 days off after. Kagaya ko after hanggang Sunday ako night shift. After that, 7 days na akong walang trabaho, ganon. So para ako nakabakasyon, so pwede akong gumala. Wow, okay. Maganda. Ganun pala Maganda yun. din pala. Para sa mga travelers din, no, May na question ako dyan sa bank shift nyo. Mayroon bang parang maximum na na ilang araw lang or ilang bank shift lang pwede mong gawin in a month, gano'n, or not sure. So sa tier 2 visa, meron may limit na 20 hours sa pag naka tier 2 visa ka. Per week. Sabi nila 20 hours
pag hindi ko lang sure kung sa hospital mo mismo kasi pwede ka mag-bank pwede ka mag-agency sa ibang hospital, ibang trust. Pero kung sa hospital mo mismo, ewan ko kung may limit, bro. Alam mo ba, bro, kung may limit sa sa hospital mo? kasi naka-tier 2 visa kami, which is yung skilled worker visa. Ngayon, kung gusto mo mag-bank sa ibang trust, ibang hospital, allowed ka mag-bank ng at least yung sabi ni bro na 20 hours yun, parang 2 shifts, ganun. Yeah. Pero sa sa trust mo, walang limit Unlimited. yun, pwede ka mag-bank. Sa isang buwan, mag-bank ka ng 5, 6. Pero ang risk naman doon, pag bank ka ng bank is aabot ka ng more than 50K. Pag more than 50K na yung per year mo, 40% ng tax mo. Yun lang. Oo. So pag below 50K Okay. ka, 20% yung tax mo. Oo. So Ang laki ako, ng difference. yes. So ako nagbabank ako sa ibang hospital like private hospital. Nag-offer sila ng like bank shift nurse. So mas Yeah. mataas kasi ang bigay. So nagbank ako sa London Bridge, say for example. And 2 shifts lang ang ginagawa ko doon per month. Yun lang kasi in ibang trust na kasi yun, ibang hospital. Okay. Mhm. So guys, eto medyo confidential pero madaming gustong nahirapan ako sa kalisod sa Tagalog kasi Bisaya kasi ako, guys. So Sige a lang. lot of people are asking about the salary expectation sa Germany. In fact, si Tho nag-message siya, sabi niya paki-discuss naman ito yung salary, mga ganyan. So dito sa UK, meron kaming banding like bago kang nurse, nag-start ka as band 5, tapos band 6, band 7, nag-increase yan. And then per year din, meron din kaming increment. So, dyan ba sa inyo, paano yung sweldo? Banding din ba? Or by a number of years? Or by capita? Or ano ba? Okay, JJ, the floor is yours. Akin talaga ito. Okay. Yes, parang meron din yung leveling din dito. Meron tayong tinatawag na depende yan may TVOD or depende sa TVF or something. I don't know yung other. Kasi yung sa amin is TVOD. So that is yung leveling niyan is parang dalawang side, parang kumbaga kung sa table parang ganyan. So Okay. yung isa, yung dito, yung from down pupunta sa taas, yung level ng KR ang tawag nila. So pag ang KR, I forgot the name, the German term for KR, pero parang magsa-start ka sa KR. If you're a new nurse, magsa-start ka sa KR7, KR8, KR9, and so on and so forth. So tumataas yan siya by the level of your experience. Let's say, for example, newbie nurse ka, KR7 ka, and then nalipat ka sa special area, like OR or ICU or kung anumang special area, magtataas siya. Kasi dito kasi sa Germany, if you're going to go to a special area, dapat meron kang extra na training. Yung tawag natin sa extra training is yung parang Fachweiterbildung. Yun yung extra training for that specific area. So, if you made it na nakalipat ka sa special area, so tataas ka na. So, KR Act, yun yung doon. And then on so on and so forth. Parang magki-KR9 ka, I think, if you are already ang tawag doon, praxis anleiter yung tawag dito, is yung parang clinical instructor ka na. Which is, parang ganyan. Ako, nasa KR Act ako ngayon, KR8, sorry, nagja-German ako, KR8, and then, by June, magsa-start na ako ng course ko for clinical instructor. And then, once na matapos ko na yun, aakyat na ako sa KR9. Parang ganon. And then sa other side naman, from left to right, doon naman tatawag yung number of years of experience. Parang Stufe ang tawag dito. Kumbaga yung level. Magsa-start ka sa Stufe 2, Stufe 2 or level 2, level 3, level 4.
Dito naman, aakyat ang level mo. Like, ako, take for example, ngayon nasa level 3 ako. Aakyat ako ng level 4. Kumbaga, nung na-approve ako sa level 3, mag-wait ako ng 3 years para maakyat ako sa level 4. So, doon na Years naman yung experience tataas yun. sa sweldo mo. Just to Yes. add up lang din. Yung KR7, ibig sabihin kasi nung KR, Krankenpfleger. So nurse, ibig sabihin lang nun nurse. Nurse 7. Parang So- release the Kraken. Yeah, Kraken. KR, yes, Kranken. Tapos ang equivalent niya sa band sa UK is band 6 for entry level. Okay. Yes. So Kraken. Band 5. Bro. Band 5 or 6, it can go lower. Depende kasi ang KR7 is for skilled workers. Okay. So yon. Okay. Bro, may question May dito si question Wendell. dito. May question si Wendell. May May bearing according ba kay yung Wendell hospital experience mo sa Pinas? Estrabo, may bearing ba Sa hospital Germany? experience mo sa Pinas sa sweldo sa Germany? Okay. Ano May ba? idea kayo? Actually- ako, ang idea ko dyan, ako kasi meron akong, pagdating ko dito sa Germany, wala kasi ako experience sa ICU sa Philippines. So pagdating ko dito sa Germany, ICU ako agad. Pero yung mga, I think depende yan sa employer as far as I know. Kasi yung mga kakasabayan ko, may mga experience sila sa ICU. So parang from level 2 sila. From level 2 dapat, naging level 3 sila. Parang it depends on the employer, I think. For ang pagkakalam ko, Okay. ako, level 2 ako kasi wala akong experience sa Philippines ng ICU eh. So, pagdating ko dito, ICU ako. So, level 2 lang. Kapag may experience ka, yan yung nagpapatas ng stufe mo. Yeah. Yes. Ano Yan, level? kasi part ng honor canon yan, which does recognition. Once na na-recognize yung experiences mo sa Philippines, it could also reflect on your papers here in Germany. It could also increase your stufe with Level. here as a nurse. Ako naman, in my case, parang hindi ganun yung nangyari sa akin, di ba? 2 years na akong nurse sa Philippines. Parang hindi nila na-carry over yung ano ko. Parang nag-start pa rin ako from scratch. Yes, it's not always 100%. It depends on your employer and the state where you are working. Yes, it depends on the employer And the state. Oo. and the state. Malaking Ilan ba yung factor ang states sa states. Germany? 16. Okay, kayo mga nakapag-exam na dyan. 16, yes. Bigyan mo ako, nagre-review ka pala. Same state ba kayo? Hmm? Kayong tatlo, same state lang. Yes. Yes. Anong state Magkakapit bahay lang kami. Lower Saxony. Okay. Ang alam ko, Bavaria lang. Tama ba? State ba yung Sa baba yun eh. Yeah, Bavaria. Doon ako dati nag-work before ako lumipat. Okay. Oo. Pero guys, speaking of sweldo guys, yung sweldo nyo ba as a nurse dyan sa Germany, enough lang ba para sa sa cost of living dyan sa inyo? So let's say, Yes. enough ba yung sweldo nyo para sa rent, house rent, para sa food, para sa mga expenses dyan? Yes. Yes. Actually, enough. If you are not so magastos, you're not, super magastos. Magastos is okay, but super duper magastos is not. Yeah. How about bro? Kasi single kayo, di ba? Yes. Yan. So how about- I mean, Yeah. wala pang family. We're not single. I'm not single, pero nanonood yung, Yung wala pang nanonood yung family. fiancé Press ko. out talaga. Sorry. Nanonood yung fiancé ko, guys. Sorry, So, ibayin natin yung ayun. question. Sa tingin niyo ba kung family? For example, family of 3, may isang anak. Enough ba? kaya, but usually naman dito, both are working eh. Okay. Pero kung dapat talaga dalawa mag-work. Actually, kaya ng may family. Kasi may mga kakilala kami na wala namang work yung husband for like 6 months. Kaya Okay. naman eh. So, Okay. meaning to say, it's kaya. Depende rin talaga yan. How are you going to, di ba, to make To depend. manage your finance. Yes. Okay. Yes. May question And then dito, also, just to add up, Dito. Go lang, add, JJ. just to add up na lang din dun sa about sa family, kasi dito sa Germany, pag may anak ka, may natatanggap kang pera from the government. So Yes. that is also a great help kaya sa mga taong nagsa-start ng family dito, and then once na may family ka na,
parang Pilipinas lang din eh, or ano, pag may isa kang anak, mababa yung ano mo, yung tax mo. Pag dumami yung anak mo, edi mas mababa yung tax mo. So more money for you, and yun nga, money from the government. Kumbaga yung tawag nila doon is kindergeld. Kumbaga para sa bata, igagastos mo sa bata gamit sa school, etc. Okay. So yun lang po yun. Thank you. Yes. Bro, may question si Carlos Joe, bro, Mm. for us. Sabi niya, mas madali po ba mag-integrate dyan sa UK kasi English-speaking countries na compare sa Germany? For me, yes. Sa tingin ko, Yes. mas Personally. madali. Pero Yeah. Yes. ang struggle din naman, kahit naman dito English-speaking country, nag-struggle din kami pagdating. Accent, bro. Grabe, Ang mahirap yung accent kasi, accent. dati bro, hindi ako sumasagot ng telepono. For ilang months yun, hindi ako sumasagot kasi sasagutin ko yung telepono, di ko naintindihan, ipapasa ko lang sa charge nurse ko. Oo. Or Pag kunyari, hello ko, yung ano, di ba bro, parang magjo-joke yung mga doctors or yung mga ibang nurse, tas di mo intindihan, pero tawa ka lang ng tawa kasi. Oo, masakit sa panga. O same lang Ako, din. hindi kayo Same lang din nag-iisa. naman dito. Same lang dito. pero sa tingin ko, mas madali dito kasi, syempre, English siya. Iba na Oo, yung- kahit papaano may Kahit papaano. maiintindihan ka eh. hanggang along the way, yun, habang tumatagal, nasasanay yung tenga mo. Mm. Tenga mo. Ang isa pang Actually. ano dito, siguro struggle about English is, tayo kasi nasanay tayo sa American English. Mhm. 'Di ba? Pag may binanggit tayo ng isang bagay, kino-correct ako minsan ng pasyente, like sabihin ko yung ano, faucet, 'di ba? Faucet. Hindi naman yung faucet. Tap yan sa ilo. So, yun, lagi sanay kasi tayo ng ano, American. Yeah. Pero Bro. guys, sorry bro, meron ka pa bang i-add bro? Wala. Pero guys, tanong ko lang, curious din ako at curious din yung iba. Yung nursing ba dyan sa Germany is like, ano yung nursing? Kasi, di ba, sanay tayo sa nursing sa Philippines, parang US, pattern sa US, di ba? Mhm. Tapos pagdating ko sa UK, yung nursing dito more on, yung pag-aalaga, yung Same. nagliligo ka sa mga pasyente, nagpapakain ka. Same din ba dyan sa inyo? Yeah. Ako kasi nag-work ako sa normal station, so siguro mas masasagot ko to. Ano pala yung normal station? Yun ba yung ward? Ward, yes. Ward. So you call that station. Normal. Yes, Meron bang normalish normal? station. Yes, yung normal Mga station. abnormal special area. Yun yung mga yung Normal mga station. intermediate Okay. care, ICU, yung mga hindi normal. Okay. Yon. So far, ang napansin ko, talagang ma-unlearn mo yung mga skills mo. Kahit gaano mo hinone yung skills mo before going abroad, there will come a time na you will get frustrated na kasi, oh shucks, hindi ko nagagawa to. Like IV. When I was new here, nag-IV ako sa patients, and then sinita ako ng sangkoli ko, Jeremy, this is not, sa English na, that's not part of our job. Sabi niya gano'n. No, di ba? Okay. Pero alam ng head nurse ko yon. Nabibilib nga siya kasi kaya natin eh. Sila hindi. Tapos, pag dito, kunwari mag-NGT ka, allowed naman mag-NGT ang nurses, pero lalo na yung mga walang experiences at saka yung mga hindi pa nila nagawa sa mismo actual patients, mag-ano yan sa mga, no, hindi ko gagawin yan, hindi ko pa nagawa yan. Ganon sila dito. Like, more on patient care lang talaga. Bro, ganun ako. Kasi, pagdating nyo dyan, syempre, hindi na pa, kahit nag-German language ka, hindi pa rin ganun ka fluent ang German nyo, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, hindi pa rin fluent. Okay, so, pagdating mo sa hospital, sapat ba ang basic German lang? Kasi, wala ba kayong struggle sa pasyente? Kasi, di ba, ako kung di ako makapagsalita, kahit minsan, di ko ma-express yung sarili ko, ginagawa ko na lang. Ano ba? Nagtatago ako dati sa CR. Talaga. Yes. Meron yung isang colleague ko, sinabi sa akin, Jeremy, tanggalin mo nga yung IV line ng pasyente. Hindi ko naintindihan. After 2 hours, tinanong niya ako, natanggal mo na ba kasi uwi na yung pasyente? Nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko, sorry ha, kasi ang na-learn kong German is High Deutsch. Ibig sabihin, Hochdeutsch. So, kumbaga yung proper German. Yung walang pabalbal. Ganon. Ginamitan niya ako ng slang. Nung ni-research ko yon, sabi ko slang, sabi kong ganon. Ngayon, in-explain ko sa kanya, ginamitan niya ako ng ibang verb. Okay, ito yung verb na tama para dyan. Ganon.
Isa rin yan sa mga culture shock na na-experience ko kasi pag sa Philippines yung training namin, slow lang yung pacing ng Yes. ng language. Pero pagdating dito, na-shock ako kasi parang ang bilis, parang wala kang naintindihan. So I'm True. sure maraming makarelate dyan. Totoo. Sa akin naman para akong parang naggaganon-ganon kasi matatanda yung matatanda yung mga patient ko dati sa parang nursing Home for home. the aged. Oo. So hindi mo na ma-express, pagod ka na, ganon-ganon na lang. Hand gestures na lang. Ang tumutulong. Oo. Pabalikin mo siya sa kwarto, hindi mo masalita. Ganyan na lang. Parang, ayun yung mga nakakalokang kasi, although we have learned the language, pero pagdating mo dito, feeling mo ang bobo mo pa rin sa language. Good morning, Joe Marley. Pero guys, etong tanong guys ano yung nurse-patient ratio sa Germany? Bago nyo sagutin, magbabalik ang The Nurse There's the show. Masyado kang maingay, bakla. Ang loud mo, ang gaslaw mo, di ka nakakatuwa, ang OA mo. Hurtful talaga siya, coming from a stranger, hindi mo kilala. Diba? Pag sinabi mo kasi buong UK at pag sinabi mong nurse, Diba? tingnan mo ba? Nurse even na yan, bro. 2.1 million followers sa Facebook. 300k in YouTube. 200,000 sa Instagram. Tapos meron pa siya mga shows dito sa UK. Yeah, The Bang Shift Show. Hindi ko rin talaga in-expect na magiging ganito na kabig. Sino si Nurse Even before all of this? I never doubted myself. If I want something, I go for it. Doon talaga nag-flashback sa akin lahat ng hardships ko, lahat ng sacrifices. Thank God na hindi talaga nag-give up. So you have to enjoy the now. Ito na. Yes. At nagbabalik ang The Nurse Nurse Show. Show. So guys, yung napanood nyo guys is yung trailer namin sa first episode ng season 3. So sa mga hindi pa naka-follow guys, follow nyo yung The Nurse Show kasi sa April 4 po, yung pilot episode namin, super fun. Napanood ko yung episode namin with Nurse Even, super fun. So guys, follow us. Excited for it. Nakaka-excite. Yeah, so back to you guys. Ano yung usual patient ratio? Nurse-patient ratio dyan sa Germany. Especially kay Jeremy kasi naka-station. Dahil hindi naman kayo nagtatrabaho sa station. Charot. So, 1:9 yata yung ratio, pero 1:12. 1:12 pala. 1:12. Yes. 1:12. Yes. Yes. Grabe. Parang kasi- It depends on the sa state, employer. sa employer din. Pero kami dito normal ratio namin dito sa University Hospital namin, 1:12. Tapos pag night shift ako, usually mag-isa ko lang, 1:24. Uy, grabe. Grabe, uy. It depends nga sa employer. Tulog ako- naman kasi silang lahat. Sabihin natin 1:12. Sabihin natin 1:12. Total patient care, as in linis and all. Hindi lahat. Meron lang kaming, we are only allowed, for example, in our station, we are only allowed like 6 to 8 mga bedleggerish na ba? What's bedleggerish in English? Bedridden patients. Yung mga alagain. Pero meron kayong healthcare assistant kasama. Swerte mo kapag meron, swerte mo kapag wala. So, swertihan pa pala yun? Yes, kasi may dahil sobrang dito sa Germany napaka uso talaga ng understaffing. Ang ngayon kasi kulang talaga sa staff. Mhm. Yes. Wala nag-a-apply, wala na may gusto, ganon. Sana So like I magaling said, sila it more really sa depends on the employer kasi yun nga, dito sa hospital namin ngayon, sabi niya 12. Sa previous hospital ko naman, it's 7. Pero pag or night ICU shift, ka, di ba? hindi no, I also, kasi ako yan, dami kong experience dito sa Germany, nag-home care din ako or home for the aged, nag-ward ako, nag-ICU ako, and then, so ang nakita ko is sa ward,
is 7. Sa heart center na I previously worked, 7. Pero pag night shift ka, 10. So, ayun. Pero kapag sa Burners, home for the okay. aged ka, it's the whole ward. Hawak mo lahat yun or the whole floor, like Pero 20 may- patients. Pero may ganyan. HA ka no? May assistant ka nun. Yeah, Meron isa. po. Mm. Meron kang Pero isang tinanong ko naman yung mga ibang friends ko friends namin na nag-work dito sa mga stations. Sila mostly talaga may helper. Talagang complete yung staffing nila. Yeah. Yung sa akin lang talaga medyo minamalas. Pero And sa ICU naman, it's Kaya. 1:2. Ayun. Okay. Mm. Bro, may tanong si Wendell, bro. Sabi niya, Sabi ni Wendell, have you experienced racism in Germany? Or they made you feel inferior because you can't speak or understand what? Sabay-sabay tayo. 1, Okay, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Yes. Charot. Kwento nyo naman yung guys, pinaka-anong experience nyo, pinaka-grabing experience nyo regarding Ako this. Kasi marami nagsasabi na rude ang mga Germans. Straightforward, yes, sabihin na natin. Pero most of the racism na experience ko dito sa Germany, actually hindi sa mga Germans mostly from yung mga foreigners born here. I mean, yung mga Nanganak. pinanganak dito na ibang lahi. Okay. okay, Parang hindi ko alam kung nakikipagpataasan ba sila sa amin na dito kami pinanganak, magaling kami, ganon. Like, Okay. mostly na na-experience ko from them. Anong parang worst experience mo? Actually, it's not so worse pero like for example, nasa duty ako. Alam niyo naman tayo sa Philippines, di ba? Pag gusto nating malaman kung may backflow yung IV, bababa natin yung bote. So, ginawa ko yon. And that was my third month in Germany. Ibig sabihin, fresh na fresh ako sa Germany. So, tinanong ako ng estudyanteng itong si Gaga, sorry. Sabi niya sa akin, anong ginagawa mo? So, tinanong ko explain in German, okay. Tapos itong si Bakla, chinika niya na sa buong station. Okay. So, naging topic ako. Sabi ko, okay. Naintindihan ko yung sinabi. Di ba? Naririnig ko. Sabi ko, naintindihan ko yung sinabi mo. Sabi ko, gano'n. Tapos, during break time, narinig ko, pinagtanggol naman ako ng colleague ko kasi sabi ng gano'n, yung topic nila na kung marunong daw ba ako mag-German. Sabi ko gano'n, syempre, magtatrabaho ba ako dito kung hindi ako marunong mag-German? Tapos, ang sabi ng colleague ko sa kanya, di ba ka rin? Foreigner ka din? Sabi niya, oo, pero dito ako pinanganak. Unlike him, ako daw. Like him, hindi naman siya dito pinanganak sa Germany. Sabi ng colleague ko sa kanya, pero yung parents mo from this country. Yes, pero dito ako pinanganak. Ininsist niya dito siya pinanganak. Dito ako pinanganak, girl. Dito ka na lang. Charot. Kaya yun, gigil-gila ako doon kay Bakla. Sabi ko, bahala ka dyan. Pero talaga Kaya makinig mga ka ganon. lang. Language barrier. Language barrier. Okay. Pero alam naman nila dyan, di ba? Pag Pilipino ka, magaling ka. Alam nila yan. Walang ganun sa kanila. Hindi Okay. uso sa kanila mabilib. Hindi uso sa kanilang mabilib. Yeah. Talaga. Tama, guys? Yeah. Talaga? Hindi uso. Pero in my case naman dito kasi sa area ko, kumbaga sa OR kasi parang ginawa kong pilot run ng Pinoy, I think maybe, or international nurses. Hindi ko alam kasi nung pumasok ako sa OR walang Pilipino pa na nandun. Hindi that time kasi So, wala may gusto sa amin mag-OR. And then I don't know, and then parang ayun nga, parati na namang sinasabi ng head nurse ko na ang galing ng trabaho mo, very fly-fish, yung fly-fish, yung parang masipag Hardworking. ka. Tama yung inaabot na instrument. Tama naman so far. Yung mga ganon, kasi pag hindi nila nakikita, they will not believe it. So, it's up to you naman kung mo na. Kasi may struggle din yan dati, in line with yung sa tanong nung kanina nung nag-comment na have you ever felt inferior kasi hindi ka marunong sa language? Of course.
Kasi lahat naman ng mga pumunta dito, ganun yung feeling, inferior talaga kasi hindi mo ma-express yung gusto mong sabihin kasi nga nahihirapan ka pang mag-German. So that's the only problem there kasi yes, hindi natin masyadong gamay pa ang language kasi bago pa lang tayo, pero the thought and the theory about nursing, about your work, alam na alam mo. Hindi mo lang kayang explain. So, ayun, yun yung naging struggle ko dati and parang medyo, alam mo yun, yung nagtuturo sa akin, medyo balibag magturo. Yung parang, alam mo yun, parang ipapahiya ka, sisigawan ka. And then, ayun, nung nireklamo ko siya sa head nurse ko and then nagbago, pinalitan yung nagtuturo sa akin. And then doon nakita ng head nurse ko na, ay, okay, magaling pala, pulido, maganda ang gawa, maganda ang trabaho. So, pag nakikita nila, alam mo yun, nare-recognize naman. Yung oo, pinupuri naman nila kami, pero kasi ang tanong, 'di ba sabi ni Sige kung like as for kasi kilala ang mga Pilipino as Filipino nurses na magagaling eh. Sila kasi parang wala sila. Ang Germans kasi it's they're living in their world as Germans talaga lang. So wala silang pakialam kahit sino ka, kung galing kang Philippines, kung galing kang ibang lugar. Kung may Wala silang bachelor ka. Kung may bachelor ka, they don't care. What they care is what they care about is your skills. How you work. Ganun sa kanila. So once pinakita mo talagang magaling ka, pupuriin ka naman nila. Pero kung may bachelors ka, kung may masters ka, PhD or what, pero kung magtrabaho ka, they don't care. They will not tell you that, oh, master's degree holder, no. Wow, ganyan. Oh, wow, Filipino, no. Dito kasi sa UK, na-feel ko ewan ko lang kung yun din ang na-feel ng ibang nurses dito. Pero dito sa UK, once na Pilipino ka, for example, bago ka sa isang area, alam nila Talaga. Na skilled ka, di ba? Pilipino ka na, ay, magaling ka. Walang, parang bihira na Filipino nurse na ano nila na, ay, tamad yan. Or, di ba? Or, parang pag once na may Pilipino, magaan ang shift. Yun Di ba naman, nga, like sa US, di ba? Nakakasaya. Ang laki ng tingin nila sa atin. Gusto ng ibang nurses na kapartner kanila. Kasi alam, ay, parang, sinong partner ko ngayon? Tapos, ay, si ano pala. Pag alam nila ng Pilipino, natutuwa sila. Parang ganun. Di ba? So yan sa mga difference, no? Totoo. Especially sa medications. Pag medications, again sa Pinoy. Tapos cannulation. Medications? Medications. Hindi din sila marunong dito mag-calculate, friend. Huwag kayong mag-alala. Oo, true. Wala. Sa 1,000 nakilala ko dito, walang marunong. Tapos dito, hindi na nakannulate ng buong area. Hindi na nakannulate ng tumawag pa ng ultrasound. Tapos tatawagin ng isang Pinoy kahit hindi ka masyadong magaling, makita mo, may vein naman Alam mo yun, parang... Oo. Tapos na-insertan mo, talagang nagbibilib talaga sila. Pero yung mga ganyan, hindi na namin ginagawa. Okay. Sino gumagawa yan? Yeah. Doctor or assistant doctor. So di kayo nagka-cannulate dyan? No. Pag pag friend ko yung doctor, ginagawa ko. Pero hindi talaga. Kasi kailangan mo ng certificate eh. Pero pag inalaw naman ako ng mga doctors, go. Okay. Pero di ba bro, sa OR. Sabi nila dito sa UK daw, before daw, yung mga doctors talaga yan, sila trabaho talaga nila yan. Tapos nung dumating daw yung mga Pinoy nurses nung kasagsagan ng mga hiring. Nagpabida. Nagpabida yung mga nurses pagdating doon ng doctor. Na-shock siya buong lahat ng IV niya, naka-IV na daw lahat. So, nung nalaman ng parang yung government doon na NMC, chika lang to, hindi ko confirm. Sabi nila, ay okay, magagaling pala yung mga Pinoy na mag-IV. So, parang nag-ano sila na, okay man, meron na lang training kunwari para parang nalaman nila daw, ewan ko, chika lang bro din, pero parang nung nalaman daw nila, parang inimbestigahan na, pero napatunayan nila, mas napagaan pala yung trabaho. Kasi nakanyulate na lahat. So, ewan ko. Pero pag talaga, mga ganun cannulation, pag Pinoy, alam nila yan. Pati intramuscular injection dito, doktor ang gagawa. Talaga? Yeah. Sabi pala ni Sub-Q kami. Sub-Q, yes. Sub-Q, okay. Pero, sabi pala ni Wendell din, how about the doctors? Kumusta sila? Kumusta ba ang trato nila sa inyo? Tropa. Mabait. First name Pangalan basis. lang, first name basis.
Pwede mo silang tarayan. Nakikinig sila sa inyo. Yes. Like Yes. medication, kunyari. Doc, Yes. doctor, kailangan to ng ganun, ng medication. Nakikinig sila. May Yeah. ako sa word ha. May mga times na pwede kayo nating gantuhan yung titignan muna nila. Ganon. Pero walang ganon dito sa Germany. Walang magsasuggest. Tayong mga Pinoy lang ganon. Pero tinanggal na namin yung ganyang pag-iisip na mag-suggest kasi hindi na natin trabaho. Kasi Huwag na kayo mag-ano. Oo, kasi mag-expect ang mga doctors na dapat ganon din sila. At kaya nga medyo na-call out ako pagdating sa IV at saka sa pag-withdraw ng blood kasi hindi na namin trabaho. So na one time may duty yung colleague ko tapos wala ako. Sabi ng doktor, nung nakaraan si anong nagkuha ng dugo diyan. Ay. So alam nilang ako 'yon. So In short, di nyo na sinasanay. Di nyo na sinasanay. So simula noon hindi na ako nagkuha ng dugo para doctors ang pupunta at silang gumawa ng trabaho nila. Okay. Pero di ba yung parang kunyari, for example, yung pasyente in pain, trabaho pa din naman natin, di ba, na mag-suggest to doctor, this patient needs medications. Ayan, yung mga ganyan, yan ang kaya lang din, ay sorry ha, hindi ko inaano ang ano nila dito, ang Ausbildung nila, pero yan usually mga pain meds, alam nila yan, like ibuprofen, mag-ano nga tayo ng ibuprofen, pwede bang paracetamol para sa patient, wala naman siyang allergy dyan, sabi niya, go, yung mga ganon. Yeah, okay. Yun. Yo, bro. Ayun, so, 11 o'clock na pala guys, so 1 hour na pala. Actually, ang dami pa namin gustong itanong, pero kailangan natin ma-end yung live. Pero hindi man to yung first time, 'di ba? Hindi lang to yung only time na mag-guest kayo. So pwede namin kayo guest ulit. And magko-collab tayo, 'di ba? So kayo guys, may questions pa kayo sa amin before tayo mag-end? Actually wala. Meron Actually wala. Wala na. Wala kayong gusto itanong. Meron kasi, di ba? May list ka. Go na. Actually marami akong sis kaso nga hindi na tayo aabot kapag nagtanong pa tayo. Kahit isa lang. Sige, isang Kahit question isa lang. lang. Isa lang. Tungkol ba sa nursing or tungkol sa Sa UK, ano ba? Life in Hindi, UK? binigay ko sa inyo yung listahan eh. Kaya nga ikaw na Actually, hindi namin mga nabasa. Ay, may binigay ba kayong list? Ay, hindi sa group sila. namin. sige. Sige na guys, now is your chance. Sige, ano na lang. Very simple lang. Anong ginagawa nyo kapag days off nyo? Ay, naku. Alam nyo ba, kami ni EJ, super busy na kami ngayon. So, starting April, ako reduced hours na ako. Kasi EJ starting May, reduced hours. So, kung wala kami sa hospitals, usually kami. Ngayon, nagsushoot kami or pumunta kami ng events. Ang galing. Oo. Ay, minsan Guys, share nyo naman sa amin yung Hindi ngayon na, pero dati, wala. Pero ngayon, yung yan. start namin tong podcast kasi yung start namin to, yun, syempre, isa sa mga goal na makapag part-time din kami. Yeah. Kasi, tapos na-achieve namin yun, like, 8 months na tayo, bro. Kasi, Tayo? 8 months na tayo. Yung 8 months na tayo. 8 months. Sorry na tayo natin, bro. 8 months. Wow. Yeah, 8 months. Oo. So, yun, din na namin, okay. kasi marami na kaming ginagampanan na, di ba, responsibilidad dito sa show namin. So, para mabigyan namin ng time, nag-reduce hours na kami. Which is, one shift lang naman. One shift less. So, ako kasi, 4 times akong pupasok a week, so naging 3 times na lang, na 10 hours. Pero si EJ, din siya? Photographer din si EJ. So, kaya so kapag yun, punta namin dyan, siya mag-photo. Charot. Oo naman. So, yun kasi, ang isa pa pala niya, kasi nabawasan na rin kasi yung mga bank shift dito ngayon sa UK. Okay. Binawasan na. Dati, ang dami namin talagang bank shift. Ngayon, depende lang sa area, yung mga special area. So, good thing din na meron din akong kahit papano na side hustle, which is yung photography nga. Na nagkakaroon din ng clients pa konti-konti. But, more on pag day off namin ngayon ni Siege, talagang kami, nurse show, recording. Parang treat namin yung nurse na show as work na din, parang another job. Oo. Tapos I have a ganda kasi question. pag isang bagay, masaya ka sa ginagawa mo. Yeah. Parang siya nagiging hobby lang siya sa tingin mo, pero hindi siya yung kasi kahit yung day off ko, 2 kong day off, at least wala ako sa ospital. Gets mo? Yeah. Kahit hindi ako nagpapahinga ng day off, pero nandun ako sa show, pero masaya ako sa ginagawa ko. Parang Tama. pahinga at the same time,
natutuwa ka. Pag masaya Eh, ka talaga sa ginagawa mo, bro, no? Like Yeah. ako, malayo kasi Iba. kami ni EJ, 1 hour yung travel ko papunta sa kanila. Yeah. After nito, magda-travel ako punta sa kanila kasi may shoot kami mamaya. Pero nakakapagod siya isipin, pero kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, like, ano siya, fulfilling siya. Fulfilling. Tapos pag nakita mo May- yung output na nagiging ganito, Saka ko motivate, no? Saka pag ganun, may mga nagko-comment, ganun, Yeah. May nagla-like. question ako, Go. since that nare-reach na yung wider audience and meron na kayong name, yung platform Name? nyo. Wala kaming profile pic ngayon. kaya kayo may Ano lang, profile pic. Joke. question ko lang, kasi syempre in line with that is the bashing. So Oh. how do you handle, kasi I don't know if you are also receiving bashing kasi we just wanted to know as new beginners creating our own platform, how do you handle bashing? First of all, may bashers na ba kayo? Parang Sis? wala. Hindi ko alam. Actually, hindi naman siya basher yun. Ano siya, nagkaroon lang ng miscommunication. Kasi Miscommunication. siguro because of age, charot. Mag-post sa kayo, inyo. mag-post kayo guys, lagyan nyo looking for bashers. Kasi pag may bashers pero na I'm kayo, ready. meaning nun, andun na kayo. Andun na kayo sa ano. Wala Ang pa medyo naman. harsh lang mag-comments kasi yung mga titas na, yung medyo maedad. Yung mga inaano nyo naman, meron na yan dito. Parang, Okay. Actually, sa experience din namin, ganun din, sa mga ganung age, medyo harsh ka sila magsalita. Pero unfiltered. I don't judge ha, baka iba yung basa natin kasi sabi nga ni Nurse Even, yung sa comments dapat basahin siya without emotions. Oo, Pero totoo. sa amin ni EJ, sige bro, explain sabihin mo mo. bro, ano yung natin, dynamics natin? Yeah. Bro, explain mo Yan. bro. Sige. Kami kasi ni Siege na may dynamics na kami yan sa pag may mga nagbabash, ang sabi sa akin ni Siege, bro, ako nang bala dyan. Ano ka na? Kung ako kasi yung sa amin kasing dalawa, ako yung medyo tahimik pagdating sa pagsagot sa bashing. Mhm. Si Siege ang sumasagot dyan. Pero pag may Bakit gusto akong sinasagot sabihin, ko? pinapasa ko sa kanya, ni-reply niya. Pero Sinasagot in a ko yun good way. in a educational way. Educational way. Oo. Oo. Parang passive-aggressive style na. Oo. Di ba, bro? Good cop, bad cop. Oo, ganun. Oo. Sige, sabi ko bro, ako na bala, wag mo i-taint yung yung image mo. Kasi si EJ kasi siya, father, ganun, tas mabait siya, ganun. Actually, gusto ko Sanay na kasi ako sa basher kasi before pa sa digital nursing. Kung Yeah. gumagawa na kasi akong video ng digital nursing tapos madaming comment na, you're not a real nurse, ganun sila, ganun. Anong, tamad ka lang, ayaw mo lang mag-work sa ganyan. So, parang na-immune ako sa bashing ba. So, sanay-sanay na ako. Si EJ, parang concern ako sa kanya kasi EJ, karang ngayon lang siya na nagpa-podcast, nag-online exposure. So, concern ako sa kanya, baka ma-hurt siya, ganun, sa mga bashing. So, sabi ko, ako na bala, bro. Pero nagbabasa hindi naman. kami. Nagbabasa kami ng mga comments. Nagbabasa Tapos kami. minsan screenshot na namin, tapos sinasend namin sa group kasi may team din kami. So, sinasend namin sa group chat namin. Tingnan mo. Pero As di much na as ako na, possible, ayoko mag-comment kasi matabil yung ano ko eh. Para sa tayo, Jeremy. Actually, minsan nagigilting ako nga. Pero yung pag nagko-comment, nag-reply ako, ginagamit ko yung account ko, hindi yung the Nurse Show account. Like one time, may nag-comment na kasi, sabi nila, bakit? Kasi meron kaming house raid eh. Tapos parang yung mga, nagkukwento yung mga nurse na, ito, binili ko to, ganun. Tapos may nag-comment na, ano nangyari sa the nurse show? Bakit puro na lang, parang hambog na lang yung mga picture? Tapos sinend namin yung profile niya ni tita. Tapos yung profile niya naka-perlas and all. Oo. Nakita ko yun. Tapos sabi ko, bro, pwede mo bang i-reply to dun? Kasi, ang pakasabi niya kasi, showing off. Showing off Parang- daw yung mga nurses So, daw sa UK. nakita ko yung profile pic niya, naka-pearl siya. I-reply ko na, kinompost ko na. Sabi ko, tita, ang tunay pong nag-show off, yung naka-pearl po na Profile kwintas, ganyan. Binigay ko sa message. I-reply ko to, sabi kaya hindi, copy. ako na. Siya reply. Para mga ganun. Pero tao lang naman tayo, di ba? Oo. Pero Oo. ang importante, hindi tayo like pag na-hurt tayo, mawalan tayo ng gana, parang ganun. So Take it matitigil. personally. Ano lang, Ready yun lang. naman kami. Yeah. Ready kami sa mga bashers. Ayun. Natutunan ko lang siguro, wag mo lang, kasi ako din naman ako, si Siege kasi may platform na siya before, may bashers na siya. So ngayon ako, parang walang emotion lang. Kasi na-feel ko pag mag-social media ka, dapat talaga matatag ka. Kasi pinasok natin to eh.
Oo. Pwede yung emotional ka, kung masabihan ka ng konti, hindi ka makatulog, ganun. Hindi pwede, wag ka na mag... Yeah. Thank you so much. Pero guys, ano, Dapat- super, ano, ay, JJ, may sasabihin ka? Hindi, ano lang. Parang ano lang. Kasi, yun nga, hindi ako manhid. Emotional din kasi akong tao. Hindi, nantok lang ako. Hindi, kasi ano, mahirap din kasi naman talaga, lalo sa amin bago kami, minsan mahirap magpigil din. So, siguro pag darating yung oras na meron talagang bonggang bashing na matatanggap ang The Fire Aben Sesh, no? Kailangan siguro tone down muna, baka lumabas ang dragon. Cheres! Wala, Siguro. hindi tayo magaganon. Hindi tayo Siguro. magaganon. Bago nyo i-reply, pag-usapan nyo muna ang tatlo. Ganun yung ginagawa Kasi namin. you're Ano yung ginagawa namin? your podcast. Yes. Tatlo. Huwag kayo magpadala sa... Kasi magagalit ka eh, pero ipasa nyo muna. Ano. Oo. Pero alam nyo guys, yung bashing guys, ito natutunan ko sa pagka-content ko. Yung bashing, pag alam mo yung intention mo, so your intention is to educate, to be informative, puro good thing lang yung ginagawa mo. Hindi ka naman nagbabash, hindi ka nangaway. Tapos binabash ka, okay lang yun. Wala naman akong ginagawa, wala akong tinatapakang tao, 'di ba? So focus ka lang sa ano mo, sa intention mo. Ganun. Sa goal mo. Right. Thank you for Ayun that. guys. So, Pero guys, pero good luck sa ano ba yun? Fire Aben The Sesh? Fire Aben. Fire Aben Yes, Sesh. the Fire Aben Ano Sesh. yung Fire Aben Sesh? Go, Simon. It's yours. Actually, dalawang word siya. Fire, it's actually meaning to celebrate. Abend is parang evening. Pero hindi siya ibig sabihin na celebrating sa evening. It's actually parang ang ibig sabihin niyan is, ang tawag dun sis, Parang, It's Fire Aben is the relaxing time after work. so Yes, parang after your work. log off, ganon. Sign off. sign off from work, ganyan. Yes. So, yun ang ibig niyang Parang end of sabihin. shift ng chikana. End of shift, yes. Yes, end of Wow. shift. It's actually hindi lang naman siya nagpe-pertain sa work. Pati rin, for example, may ginagawa kang household chores or kung ano man, pwede mo siyang sabihin na, okay, fire oven ko na, tapos na ako sa mga gawaing bahay, ganyan. Yes. Same din. Ganyan din yung namin goal before. Pero guys, yung tips lang, yung pinaka-secret dyan sa podcast and yung sa content creation, ano lang talaga. Ito yung parang sinasabi namin sa lahat pag may nagtatanong, consistency. Consistency. My God, consistent. The power of consistency. Yes. Kasi kahit ganong kaganda yung camera, yung audio nyo, pag hindi kayo consistent, wala yan. True. Lakas makatip. Parang sino nung makalakas magbigay ng tip. Ay, magkukulit pa tayo naman. next time eh. Pupunta pa kami dyan sa inyo eh. Oo nga. See you Actually, guys nagpaplano kayo, kami ah. eh. Nagpaplano kami ni Simon eh. Guys. Ewan ko muna, baka July maybe. Invite na rin kayo. namin kayo sa first year anniversary sa August 8. August Pag may 8, time kayo, available kayo, may attend. event So kami. it's parang party siya ng mga nurses. So nandun lahat ng mga naging guest namin, tapos may invite kaming bands. August 8. Parang August kakayanin na. Charot. Ganda ng weather nun, mainit. Try namin guys, invite yan. nakakatuwang Diba, bro? ginagawa niya kasi nakikita ko kami ni Siege. Bro, nakikita ko rin tayo before. Oo, actually, oo. Nakita namin kami before sa inyo. Nakita namin kami. Yung sarili. yung sarili namin sa inyo nung nag-start pa lang kami mag-podcast kasi grabe talaga yung namin effort and struggle kasi kami lang din dalawa eh. So nakita, very familiar, very parang naalala ko yung tayo dati natin bro, di ba? Actually, napag-usapan namin, wala nang urungan to dahil na-start na namin, nag-invest na kami ng sobrang daming oras. Push Alam mo na to. yung hindi mo kung saan patutungo ang isang bagay, pero gusto mo siyang gawin dahil alam mong masaya ka. Yes, actually. Go lang. Actually, sa sobrang dami, sa thousands of replies and comments nang na-receive namin, nakaka-overwhelm talaga siya. I mean, people are connecting with us, giving their thoughts, informations about dun sa blog and all. Nakakaano talaga siya overwhelm. Pero ang saya, kasi maraming nagko-connect sa amin, nagmo-motivate na, oy, eto pa, ganto ganyan, dagdag ko dun sa ano niya. Ibig sabihin, maraming nanonood.
Yeah, engagement, yeah. Yes. And also the appreciation na nanggagaling sa viewers kasi nakakataba ng puso yun that they appreciate what we are doing kasi in the first place yun naman yung reason why kung bakit ginawa ito is just to help other nurses also here in Germany and yung mga ibang gustong pumunta din dito na gustong manirahan sa Germany. So, minsan nga tinatanong ko sila, uy, kilala nyo ba yung nag-comment? Mamaya, friend nyo lang yung pina-comment nyo lang. Hindi. As in, hindi pala talaga. Like, walang may kakilala sa amin. Nakakatuwa So, pag yun. ganun. Saya, yes. Not siguro pag mga after few months, meron nang magpa-picture sa inyo sa labas. Wala siguro naman. Hindi pa ako ready. Ganon kami, sabi namin aging, wala. Pero nangyayari na at nangyayari, di ba, DJ? Oo, and then idagdag ko lang, fresh pa ako. may mga Germans din na nanonood actually ng podcast and reels. Actually yung isang 'di ba nandun nga ako sa karaoke bar kagabi. Sabi ko ay dapat maaga din akong uuwi, dapat hindi ako magpupuyat kasi may guesting nga sa The Nurse Show today. Pero hindi ko sinabi na sinabi ko may guesting lang kami, mag-shoot ganyan. Tapos sabi ng isang kasama kong German, oo, nakita ko The Nurse Show, sabi niya ganoon. Bongga. Di na maintindihan, no? Pero hindi nila maintindihan kasi may mga English nga naman na mga dialogues pero medyo nagigets pero overall hindi nila naiintindihan talaga. Pero nai-enjoy kasi baklaan lang nga as in chika-chika lang, hindi yung seryoso. Nag-request ng German translation pero tsaka na yun. Sa third season na lang namin yun. Sa amin din, marami nag-request. So, sa hospital actually, sa area ko, bombard na talaga ako ng everyday na lang mga doktor, mga nurses na ibang lahi na i-translate mo para i-guest mo kami. Ganun. So, sana all gusto ko, sana may ma-interview kami doctor namin. Charot. O siya, mag-promote na kayo ng yung podcast niyo, guys. So, JJ, Hello, guys, ikaw sa ang mga- DJ dyan. Charot. Ay, talaga. Ako talaga. Anyway, guys, thank you very much sa pag-guest. Unang-una, pasalamatan natin si Siege and CJ for guesting us here sa live Thank you very stream much, natin. Which is a very, very helpful gesture from you guys kasi feeling ko after this, mapapalawak din yung platform namin. And ayun nga, please follow us sa social media accounts sa YouTube, sa Facebook, and sa TikTok, Instagram. Yes. We are the Fire Aven Sesh. And abangan nyo ang mga future chikahan, baklaan sa podcast ng Fire Aven Sesh and ang mga interesting topics na pwede namin ibigay sa inyo. So, ayun. And we are very, very thankful kasi this platform means a lot for us also, and it means a lot for us also to help other people kasi we know the struggle. So, yes, kayo. super thank you talaga. no problem. Anytime. Bro, And see you soon. Oo naman, see you soon. Shoutout ko lang si Michael Apas, nanonood daw siya nandun siya sa train Sa ngayon. tren. Such a great conversation. Sa Tapos yung tren. friend ko rin sa Bicol, Sean Gonzalez. Thank you for watching, bro. Yun. Speaking of consistency, kailan next video daw ng Fire Aven Sesh? Tomorrow. ay bukas lalabas. Oo, clear out lang Yes, natin na kasi tomorrow. may nagtatanong na, marami nang nagko-comment. nag-comment. Asan na yung next video nyo sa YouTube, yung long vid. Sabi ko, lalabas siya tomorrow sa Sunday. So don't worry, season ender. We're going to talk about naturalization and a little bit of chikahan. So watch out for that. Okay. Thank you so much, guys. And see Thank you. you. Huwag niyo kaming kalimutan na pag sikat na kayo, ha? Ay, grabe May ano naman. ka ba? Bakit na kayo? Grabe ka. Magpapapicture pa kami sa'yo. Alright. Thank you so much. Thank you. And Thank before you, kami ha. mag-end, mag-promote pala kami. Okay lang ba mag-promote? Thank you, Yes. guys. Yes, no problem. Go. So, first of all, we would like, sa mga nasa UK, we would like to thank Odola. So, ito yung Odola is an all-in-one app. So, pwede kayo mag-save ng money, pwede kayo mag-send ng money to the Philippines, and also you can invest in gold. So, download Odola, and then sa first padala nyo, if you use the code nurse, if you send, mali yan, if you send at least 20 pounds, you will get free 10 pounds worth of gold sa account nyo for investment.
So download Odola now. And also, lastly, actually guys, di pa namin na-announce to, but sabi namin dito, we are the host of the Bank Shift The Show Bank ni Shift Nurse Show. Steven. Yes, so pupunta kami ng Glasgow sa April 18, and then sa April 19 naman pupunta kami sa Edinburgh, Liverpool May 29, and also May 30 andun din po kami sa Manchester. And sa mga gusto ng free tickets, meron po kaming 10 free tickets for each show. Ang mechanics dun sa page namin, punta kayo sa page namin. So, good luck guys. And ano pa bro, yung July 5 bro. Yeah, promote ko lang muna. July 5, nandyan kami sa Camden. Sa Camden. Host kami ng 3 OPM Queens, Kichi Nadal, Barbie Almalbis, at Aisel Baisa, yung vocalist ng Moonstar 88. So, yan. Host kami dyan ni Sitch. Bakalain mo yun, bro. Nag-host na tayo ng mga... Nag-podcast na, naging host na. Oo, naging host na tayo ng Ang dami ng ganap, di ba? Yeah, maraming salamat po sa pagtiwala na maging host kami ni Sitch. Di namin alam gagawin, pero... And yung may Ano nakita kayo? pa ako, I think, nag-ano ba kayo ng December Avenue pa? Ay, oo nga pala, Yes, bukas. Yun nga susunod ko sabihin. So, for December Avenue, tomorrow, magkita-kita tayo dyan sa Clapham Grand, December Avenue, live in London. So, kita-kita tayo dyan, guys. At, meron din kami, promote na rin natin, bro, August 8, first year anniversary ng The Nurse Show. Mag-a-announce Sana kami. makapunta kami. Oo, sana makapunta kayo. Basta, surprise na namin kayo. Charot. Or kailangan nyo talaga. I-reserve Baka kayo nyo na kami. mag-surprise. 3 seats. Ganon. Ay, actually, walang seats. Actually, guys, Standing lang. walang seat. Party to. Intimate Standing pa with kasi band. para siyang Party to. concert. So, magsasayaw kayo. Ay, pag-isipan na lang pala namin. Ah. Charot. So, Hindi, ito lang. na yung ano nyo, mga socks, ay mga ano nyo, stockings nyo. Ready na namin yung visa muna namin. Visa muna. Yes, guys. Move daw natin yung logo next time kasi natatakman si EJ. Ayan, hindi na siya natatakman. Ay, oo nga, no? Takpa ba ako? Move nyo logo Sige, yun, next thank you so time. much. Ayun na, Okay kasi kailangan natin mag-end kasi may ano pa. Or wrap up na. Oh, Tayo. di ba, Thank guys, you so much, guys. may part 2 to. Thank you, Balik kayo ulit. May part 2 to ha. Yes, next time. pag-usapan natin. Mm. Okay, sige. Bye-bye, guys. Thank you so much. Bye-bye. mga Nurse Squad. Thank you Don't so forget much, to guys. follow Thank the you for Nurse watching. Show and Fire Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, bye-bye.